Sa botong 19-4 and 1, kinatigan ng Senado ang motion na i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kumusta ngayon sa Senado matapos nga yung nangyaring debate at botohan kagabi? Cheryl, sa higit 6 na oras nga na sesyon ng Senado kahapon, napagdesisyonan ng supermajority na i-archive ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At nang magpaliwanag naman ang mga senador isa-isa sa kanilang naging boto, nilinaw ng karamihan sa kanila na hindi naman daw nito hinaharang ang impeachment, sana nga lang daw ay dumaan ito sa tamang proseso para hindi naging unconstitutional. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Ito ang paliwanag ni Senate President Chis Escudero sa boto niyang yes na i-archive ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, malinaw ang desisyon ng Supreme Court, unconstitutional ang articles of impeachment. Walang bisa mula umpisa, kaya walang basehan para ituloy pa. May banat din siya sa mga kumukwestiyon, mga kunwaring legal experts daw. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Sabay banat na rin sa Kamara. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. Na sinigunduhan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. If we cannot obey the law, do we still deserve to be called lawmakers? Si Senator Amy Marcos, nakakampi ni VP Sara sa Senado, diretsahan ang pasaring. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano, heto ang paliwanag sa pagsang-ayon. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Kontra naman sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Tito Soto. Iginiit nila dapat hinintay munang maging pinal talaga ang desisyon ng SC. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. People must have the power to make the highest rulers accountable. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson, si Senator Erwin Tulfo. Bagamat sang-ayon na patayin ng articles of impeachment, may hamon kay VP Sara. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Cheryl, ngayong umaga naman ay nagsagawa ng press con si Senadora Amy Marcos na isa sa mga bumoto pabor sa pag-archive ng impeachment complaint.
Dito binigyang diin niya na karamihan sa kanilang mga senador ay bumase sa ruling ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Sa madaling salita, ang sabi niya, ito ay good as dead pero hindi pa raw tuluyang naililibing. Pwera na lang daw kung magkakaroon ng pagbabaliktad pa o reversal sa desisyon ng Korte Suprema. Samantala, kanina alas 10 din ng umaga ay pumunta naman ang Tindig Pilipinas Coalition sa Boy Scout Circle, QC, para iprotesta na pinatay nitong pag-archive ng impeachment ang hustisya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.